tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaki at mapangwasak na pag-atake ng militar ng Russia ang yumanig sa kabisera ng Ukraine na Kyiv ngayong araw. Dose-dosenang mga makabagong missile at daan-daang mga drone ang sabay-sabay na pinakawalan na nagdulot ng malaking pinsala at matinding sunog sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Agad na rumisponde ang mga bombero upang sugpuin ang apoy habang patuloy ang matinding takot sa mga residente. Ayon sa opisyal na ulat ng mga lokal na otoridad, marami ang nasawi at nasugatan sa loob at labas ng kabisera. Kinumpirma mismo ni Mayor Vitali Klitschko na gumuho ang ilang gusaling residential at nagkaroon ng malaking sunog sa mga komunidad. Ayon naman sa Military Administration, umabot na sa 15 katao ang patay sa lungsod pa lamang, habang mahigit 50 iba pa ang sugatan na kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Ginamit ng Russia ang kanilang pinakamodernong armas sa malawakang operasyong ito. Iniulat ng Ukrainian Air Force na kabilang sa mga pinakawalan ay 6 na hypersonic Zircon missile, 23 Iskander-M ballistic missile at mga binagong S-400 missile. Bukod dito, may 33 Kh-101 cruise missile, 6 na caliber naval missile at higit 350 kamikaze drone ang sumalakay ng sabay-sabay. Bagaman matagumpay na hinarang ng air defense ng Ukraine ang maraming lumilipad na banta, hindi pa rin nila nakayanan ang lahat. Nagawa nilang pabagsakin ang 31 Kh-101 missile, 6 na caliber at mahigit 300 drone. Gayunpaman, naging malaking suliranin ang mga ballistic at hypersonic missile ng Russia na mabilis na nakalagpas sa kanilang depensa at tumama ng direkta sa mga target sa lupa. Ipinapakita ng mga opisyal na datos ng militar na walang kahit isang Zircon Iskander-M o S-400 missile ang nagawang harangin ng puwersa ng Ukraine sa pagkakataong ito. 29 na ballistic missile at 18 drone ang matagumpay na tumama sa 34 na lokasyon sa buong bansa. Ang mga natirang piraso ng mga sumabog na missile ay bumagsak naman sa 16 na iba't ibang residential na lugar. Ang mga eksena sa buong lungsod ng Kyiv ay mistulang impyerno dahil sa naglalakihang apoy na lumalamon sa mga sasakyan at mga pribadong garahe ng mga mamamayan. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan matapos mawasak ang kanilang mga apartment dahil sa lakas ng pagsabog. Makikita sa mga larawan ang makapal na usok na bumabalot sa langit habang ang mga bumbero ay walang humpay sa pag-apula ng apoy sa gitna ng banta. Sa labas ng kabisera, partikular sa malawak na rehiyon ng Kyiv, hindi bababa sa 7 katao ang kumpirmadong patay habang 29 ang sugatan. Ang pinsala ay malawak at ramdam sa buong probinsya. Ang mga residente ay nagpahayag ng matinding takot at pangamba dahil sa kawalan ng sapat na proteksyon laban sa mga ganitong uri ng sopistikadong missile na kayang dumaan sa kahit anong air defense system. Agad na naglabas ng opisyal na pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky hinggil sa trahedyang ito. Pinuri niya ang katapangan ng mga sundalo sa pagpapabagsak ng mga drone at cruise missile, ngunit tahasan niyang inamin ang kahinaan ng bansa laban sa mga ballistic missile. Ayon sa kanya, ang kawalan ng sapat na mga interceptor missile ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nila mapigilan ang ganitong uri ng pambobomba. Sa kanyang post sa social media platform na X, nakiusap si Zelensky sa Estados Unidos at mga kasosyo sa Europa na bilisan ang pagpapadala ng tulong. Binigyang diin niya na habang ang mga sistemang Patriot ay nananatiling nakatago lamang sa mga bodega ng kanilang mga kakampi, mas lalong lumalakas ang loob ng Russia na magpatuloy sa pagwasak ng mga tirahan ng mga sibilyan at pagpatay sa mga inosenteng mamamayan. Sinigundahan ito ni Colonel Yuri Ignat, ang kilalang tagapagsalita ng Ukrainian Air Force. Ipinaliwanag niya na kritikal ang kakulangan ng bansa sa mga interceptor para sa mga ballistic weapon. Sinasamantala umano ng Russia ang sitwasyong ito dahil alam nilang limitado ang supply ng mga anti-ballistic missile hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong mundo, kaya madali nilang nagagawa ang kanilang mga planong pag-atake. Sa kabilang banda, naglabas din ng pahayag ang Ministry of Defense ng Russia tungkol sa naganap na operasyon. Ayon sa Moscow, ang kanilang ginawang malawakang pag-atake gamit ang mga high-precision missile at drone ay nakatutok lamang sa mga pasilidad ng militar at industriya ng depensa. Itinanggi nila na sinadya nilang targetin ang mga sibilyan.
Sa kabila ng mga ulat ng matinding pinsala sa mga residential area, sinabi pa ng Russia na ang opensibang ito ay isang tugon o ganti sa mga naunang pag-atake ng militar ng Ukraine laban sa mga sibilyan at infrastrukturang sibil sa loob ng teritoryo ng Russia. Ayon sa kanila, lehitimo ang bawat target na kanilang binomba dahil direkta itong sumusuporta sa kakayahan ng Ukraine na makipagdigma at gumawa ng mga armas na ginagamit laban sa mga mamamayang Ruso sa kanilang hangganan. Partikular na tinukoy ng militar ng Russia ang mga target sa loob ng Kyiv. Kabilang dito ang kumpanyang Abris PT at ang pabrika ng Kyiv Burevestnik na kilala sa paggawa ng mga sopistikadong drone para sa militar ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang mga pasilidad na ito ay nagtamo ng matinding pinsala matapos tamaan ng mga missile na nagdulot ng malalaking pagsabog na narinig sa buong kabisera noong gabing iyon ng pag-atake. Kasama rin sa mga binomba ang UKR Armotech, isang kumpanya na nagpapadalubhasa sa paggawa ng mga nakabaluti o armored vehicle, mga protective armor at mga piyesa para sa mga missile at drone. Bukod dito, naging target din ng Kuznetsya Rebalskaya Shipyard at ang planta ng Kuvant na gumagawa ng mga advanced na sistema para sa pagkontrol ng apoy at nabigasyon ng mga sasakyang pandigma ng hukbong Ukrainian. Sa rehiyon naman ng Kiev, matinding pinsala ang tinamo ng Zuliany Machine Building Plant na mas kilala sa tawag na VZAR. Ayon sa mga ulat ng mga saksi, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa pasilidad na ito na naging sanhi ng malaking sunog. Ang planta ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang haligi ng industriya ng depensa ng Ukraine, kaya naman naging pangunahing prioridad ito sa listahan ng Russia. Ayon sa mga eksperto mula sa OSINT Warfare, ang VZAR plant ay napakahalaga dahil doon ginagawa ang mga bahagi ng R-360 Neptune anti-ship missile, pati na rin ang mga missile para sa mga lumang S-300 air defense system ng bansa. Ang pagkasira ng plantang ito ay malaking kabawasan sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang mga baybayin at himpapawid laban sa mga susunod pang pagsalakay ng hukbong Ruso. Hindi lamang ang mga pabrika ng armas ang tinamaan ng Russia, kasama rin sa kanilang listahan ang Vishnev Oil and Lubricant Depot. Bukod dito, binomba rin ng ilang mga militar na paliparan sa mga probinsya ng Kyiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy at Chernihiv. Ang malawakang sakop ng pag-atake ay nagpapakita ng layunin ng Russia na tuluyang lumpuhin ang logistika at supply chain ng hukbong Ukrainian. Kinumpirma ng mga satellite data mula sa Far Information for Resource Management System o FIRMS ng NASA ang tindi ng pinsala ng pambobomba. Ipinapakita sa mga thermal image ang maraming malalaking sunog na nagaganap sa VZAR plant, gayon din sa Kuznia na Rybalskomo Shipyard at iba pang mga pang-industriyang zona sa Kiev. Ang mga datos na ito ay nagpapatunay na matagumpay na natamaan ng Russia ang kanilang mga target. Sa kabila ng mga detalyadong pahayag ng Russia at mga satellite image ng NASA, pinili ng mga opisyal ng Ukraine na huwag magkomento sa kalagayan ng kanilang mga pasilidad ng depensa. Sa halip, nakatuon ang kanilang mga ulat sa pagtulong sa mga biktima at pagsasaayos ng mga nasirang sibilyang gusali. Patuloy pa rin ang kanilang panawagan sa komunidad ng daigdig na huwag silang pabayaan sa gitna ng krisis na ito. Ang nagdaang pag-atake ay muling nagpapakita ng lumalalang sitwasyon sa digmaan ng dalawang bansa. Habang patuloy na naghahanap ng mga advanced na air defense ang Ukraine, ipinapakita naman ng Russia ang kanilang walang humpay na lakas militar. Mananatiling nakatutok ang buong mundo, lalo na rito sa Asia, kung paano tutugon ang mga kaalyado ng Ukraine sa panawagang ito para sa karagdagang tulong militar.